Good evening po sa ating lahat. Ang ating topic po ngayon ay being joyful. Ayan, kumusta po tayo ngayon? Joyful ba tayo? Are we happy? Ayun. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay sa book of Philippians 4, chapter 4, verses 4 to 9 and Acts 16 verses 22 to 30. Yung buhay po ito ni Pablo. So, ang buhay natin bilang isang mananampalataya are supposed to have joy in their hearts. So, tayo ba ay may joy sa puso natin? So, marami sa mga Kristiyano ay hindi ito na ipapakita kasi we feel happy kapag yung nangyayari sa atin ay maganda, favorable, and kapag naman hindi maganda, nakakaranas tayo ng mga difficulties, nagiging sad tayo. Tama ba? So, ngayon, titignan natin how to be joyful. Paano nga ba tayo maging joyful? Hindi lang yung happy. Ayun. So, mamaya titignan natin ano yung pagkakaiba ng happy and joyful. So, ngayon, ito yung text natin sa Filipos 4, chapter 4, verses 9. Okay, Filipos chapter 4, verses 4 to 9. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Tayo ay saglit munang manalangin. Salamat Panginoon sa inyong salita na aming nabasa. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom and understanding sa salita mo. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na magpakumbaba sa inyong harapan at anuman yung mensahe mo ngayong gabi na to ay maisabuhay namin. Tulungan niyo po ako as I share your word. Wala po akong kayang gawin kung wala ka sa aking buhay. Anoint me and help me to share your word. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, dito po, ang una po nating titignan is how to be joyful. So, sa Philippians chapter 4 verses 4 to 9. So, ano nga ba yung sinasabi dito ni Pablo na rejoice in the Lord always? So, ibig sabihin, kailangan gamitin natin yung isip natin, yung kalooban natin na mag-rejoice palagi. Regardless sa mga circumstances or yung mga pinagdadaanan natin. Then, kapag masaya na yung isip natin, yung kalooban natin, then yung feelings natin can follow. So, magsisimula yan sa isip natin. Okay, so may tanong dito, why is there a need to exhort us to be joyful? So, una dito, bakit nga ba sinasabi na kailangan nating maging joyful, kailangan nating magalak, gaya ng verse kanina? Bakit kaya sinasabi na maging magalak tayo? Kasi una, marami sa mga mananampalataya na umaga pa lang, pagkagising pa lang sa umaga, nakasimangot na, o di kaya marami ng problema na iniisip, di ba? Next, kailangan nating maging joyful kasi maraming mga tao na um, kapag hindi tayo
masaya, 'di ba, naaapektuhan yung ibang tao, tama ba? Dahil galit ka, nagiging magagalitin na din yung ibang tao, nadadamay natin sila. And ganun din sa kapag malungkot sila, nagagalit, 'di ba? Nadadamay. So kaya kailangan dito sinasabi na maging joyful tayo. And kapag naging joyful tayo, yung mga problema ay um, hindi na magiging problema. So, yun yung kailangan. Bakit sinasabi na maging joyful tayo? So, next, ano nga ba yung pagkakaiba ng happy and joyful? Kapag sinabi kasi nating happy or happiness, it usually dependent on circumstances. So, nakadepende yan kung ano yung pinagdadaanan natin. Pwedeng masaya ka ngayon kasi tama or maganda or maayos yung nangyayari sa buhay natin. And kapag hindi na maganda, magkaroon na tayo ng problema, nagiging malungkutin na tayo. So, yun yung happiness, nakadepende sa kalagayan natin. So, yung joy, it comes from deep within. So, yung nasa loob natin, ano man yung circumstances, ano man yung pinagdadaanan natin, ang tunay na mananampalataya can be joyful. Ano man yung nakakamdaman natin, kahit na malungkot, or may mga pinagdadaanan, nandun pa rin na nagagalak tayo. Ayan. So, yung joy, alam natin na mababasa natin sa Galatians 5 verse 22 na yung joy ay isa sa mga fruit of the Holy Spirit na dapat ay nakikita sa ating buhay. So, ito yung tanong, am I usually joyful or not? Joyful ka ba or happy lang? Nakadepende sa circumstances. So, bakit nga ba tayo ganon? So, titignan natin bakit nga ba napakahirap mag-rejoice. Sa tingin nyo ba, mahirap ba mag-rejoice, maging magalak? Ayan. So, ano ba yung rason bakit nahihirapan tayo na maging masaya or maging magalak? So, ano ba yung mga rason? Una, nakafocus tayo sa problema. Nakafocus tayo sa mga nararamdaman natin. Pangalawa, pwedeng nahihirapan tayong maging magalak kasi napapaligiran tayo ng mga mahihirap na tao o di kaya nahihirapan tayo sa mga nangyayari sa buhay natin or sa mga tao na nakapaligid sa atin. At ano pa yung mga rason bakit mahirap maging magalak? Isa pa ay ang negative thinking. Always na ang nakikita natin is yung mga negative side, yung mga bagay-bagay na hindi maganda at nahihirapan tayong tignan yung maayos na kalagayan. Naka-focus tayo uh, sa worst na nangyayari. So, dito, sa verse 6, sabi kasi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, paano nga ba tayo maging magalak sa kabila ng ating mga nararamdaman? So, ano nga ba yung remedy sa mga anxieties or sa mga pinagdadaanan natin? Ano yung sabi dito? Hingin natin sa Panginoon ano man yung mga kailangan natin sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. So sa verse 7, ano yung result? Ano yung magiging resulta pag isinuko natin lahat sa Panginoon? Sabi dito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So dahil isinuko natin lahat sa Panginoon, ang magiging resulta nun ay magkakaroon tayo ng kapayapaan. Tama po ba? Na kapag isinuko natin sa Panginoon ang lahat ng ating pinagdadaanan, nandun yung kapayapaan ay pagkakaloob niya. Okay, so why can we have this peace of God when we bring everything to God in prayer with thanksgiving? So, bakit nga ba tayo magkakaroon ng kapayapaan kapag ibinigay natin lahat sa Panginoon?
So dahil alam natin na ang Panginoon ay mahal niya tayo at siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya yung may kontrol ng lahat ng bagay. So kayang-kaya niyang solusyonan lahat, anuman or gaano man kahirap yung pinagdadaanan natin. And alam natin at naniniwala tayo na inalaw ng Panginoon yung mga difficulties na yan dahil may purpose siya at may gagawin siya sa buhay natin. Pwedeng may gusto siyang matutunan natin, may gustong baguhin, may gusto siyang ipabago sa atin. So nagtitiwala tayo sa Kanya, naniniwala tayo na may purpose ang lahat. And kapag yun yung paniniwala natin na mahal tayo ng Diyos, na siya yung may control ng lahat ng bagay, na may purpose siya sa buhay natin, makikita natin yung perspective ng Panginoon at hindi yung atin. Makikita natin na tutulungan niya tayo at hindi niya tayo iiwan, no? Na may malaki pala siyang gagawin sa buhay natin. So next po, so sa verse 8, ano nga ano pa ba yung mga positive things na mangyayari kung magiging joyful tayo? So sa verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So ano pa yung mga kailangan nating gawin kapag naisubmit na natin lahat, pag naibigay na natin sa Panginoon. So another is, kailangan ang isaisip natin ay yung mga bagay na, syempre, yung mga karapat-dapat, yung mga kapuri-puri, yung mga bagay na totoo, marangal, matuwid, yung mga malinis, yung kaibig-ibig at kagalang-galang. So dahil naisubmit na natin, naibigay na natin lahat sa Panginoon, lahat ng ating mga iniisip. So, ibig sabihin, punuin natin yung isip natin, yung mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri. So, lahat ng mga nasa verse na to. So, next po is, why think about such things? So, bakit nga ba natin kailangan na isaisip ang mga to? So, um, yung human nature kasi natin, ang palagi nating nanonotice or nakikita is yung mga negative things, 'di ba? Yung mga negative na bagay, mas nakikita natin 'yon, and natitake for granted natin yung mga positive na nangyayari. So kailangan maging conscious effort tayo na i-appreciate yung mga bagay and find good in people. Hindi lang dapat sana yung mga negative yung nakikita natin, kundi i-practice din natin. Magkaroon tayo ng effort na tignan natin ano yung meron or magandang meron sa tao na yun or sa mga pangyayari na yun. Okay, so there will always be problems in our lives. Hindi maiiwasan yun. Lahat may pinagdadaanan. Hindi natin yan maiiwasan. But also, there will always be things for us to appreciate. Ano ba yung pwede nating i-appreciate sa tao na yun kahit na hindi maganda yung ginawa niya sa atin? O di kaya sa mga bagay, sa mga nangyayari sa atin, ano yung pwede nating i-appreciate? So, nasa atin kung ano yung pipiliin natin. Ano yung isa sa isip natin. So, lagi nating tatandaan na kung ano yung nasa isip natin, yun yung lalabas sa ating bibig, yun yung mga sasabihin natin. So, kapag positive yung iniisip natin, positive yung magiging outcome nun. So, kailangan i-appreciate natin ang bawat nakikita natin, maging thankful tayo, gaano man kapangit yung mga nangyayari sa atin. So, ano ba yung sinasabi dito ni Pablo? So, babasahin natin sa Acts 16, verses 22 to 30. So, dito, Paul practicing what he preaches. So, makikita natin sa verse na to na ano man yung tinuturo ni Pablo dito ay isinabuhay po niya. So, sa Gawa 16 verses 22 to 30, basahin natin. Isang araw, nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasalubong namin ng isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya
panghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinusundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't naiinis si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, "Iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng iyan." At noon di lumabas ang espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. So ito yung dahilan kung bakit nakulong sina Pablo. So dito na tayo magstay sa chapter 16 verses 22 to 30. So nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubakan sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Tignan niyo kung gaano kahirap yung pinagdaanan nila. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng iba pang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito ay binunot niyang kanyang tabak at magpapakamatay na sana, ngunit sumigaw si Pablo. Huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok sa nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Amen. So dito, nakita natin yung background kung bakit sila nakulong. At nakita natin kung gaano kahirap yung mga sufferings nila, yung mga nangyari sa kanila. At ma-imagine kaya natin kung gaano kahirap yung mga pinagdaanan nila na yun. So ano kaya yung naramdaman nila? Um, ano kaya yung mood nila or feelings nila sa ganong sitwasyon? So sa verse 25, makita natin na despite sa mga nangyari sa kanila, ay ano yung ginawa ni Paul at Silas. So they were joyful. Tama ba? Ano yung ginawa nila? Sa verse 25, they are praying, they are singing hymns of praise to God even at midnight. 'Di ba? Talagang nagpuri pa rin sila sa Panginoon. So, why were they able to respond that way? Bakit kaya yun yung ginawa nila? Na sa kabila ng hirap na pinagdaanan nila ay talagang nanalangin pa sila at nag-worship sa Panginoon. So, dahil ipinagkatiwala nila lahat sa Panginoon. Gaya ng sinabi natin kanina, um, nandun yung kapayapaan na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. At gaya ng itinuturo ni Pablo sa Philippians 4 verses 4 to 8, na talagang si Pablo ay isinabuhay niya yung itinuro niya. Amen. So, sa verses 26 to 28, ano pa ba yung nangyari doon? Sabi dito, ano yung ginawa? Sumigaw si Pablo na huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Ayan, dahil gustong patayin yung sarili niya, yung nagbabantay sa bilangguan. So, makikita natin na dahil sa ginawa ni Pablo, ay
naligtas yung tao kahit sa ginawa lang niya naging pagpapala siya, naging blessing siya sa sa nagbabantay ng bilangguan or sa kahit sinong nandoon. Um, um, at ang tanong sa atin, how has my attitude influenced the lives of the people around me? Tayo ba ay nagiging joyful din? Or nawawalan na tayo ng kagalakan sa mga nakakanasan natin? So yung attitude ba natin, paano tayo nakaka-influence sa ibang tao? Um, Katulad ba tayo ni Pablo na kapag masaya tayo ay kapag nagbe-praise tayo sa Panginoon sa kabila ng lahat, naiimpluwensyahan natin yung ibang tao. So, hindi lang sa pag-share ng salita ng Panginoon, kahit sa buhay natin, kapag naging mabuti tayong pagpapala ay napakalaking bagay. Amen. Sa kung paano pa tayo mag-react sa mga problema ay napakalaking testimony yun na may pakita natin na ang Panginoon ay hindi niya pinapabayaan ang kanyang anak. Kaya nandun yung kapayapaan sa buhay ng bawat mananampalataya. So, ang iiwan kong tanong sa atin is, how joyful am I? Gaano tayo kagalak sa kabila ng lahat? So, being joyful comes from within. It is not a state which is influenced by our surroundings. Hindi yun nai-impluensyahan sa nasa paligid natin. Rather, it comes from the acknowledge that God loves us and is in control of our lives na gaya ng sinabi natin kanina. So, when we cast our anxieties on Him, He gives us the peace that transcends all understanding. As we set our minds on the positive side of everything, we can truly be joyful. Amen. So, napakaganda ng mensahe ng Panginoon na maging joyful tayo always. Ano man yung nakakamdaman natin. Amen. Sana naunawaan nyo yung mensahe ngayong gabi na to. Amen.